Yun, so magandang araw mga piso. Ito na yung pinakahihintay ng mga subscriber natin dyan, no? So itutuloy na natin. Ito na yung part 2 ng ating Byled project para sa ating si Mia na Mia Sporty. Yan. Okay, so tara, samahan nyo ako mga pis. Tapusin na natin to. Mga piso, ito na yung ating assembly, no? Headlight assembly na kinabitan ko na ng ating Byled, no? Ayan, so tinesting ko na talagang kapit na kapit, solid yung pagkakabit natin ng Byled dito sa assembly ng headlight. Okay, so para matapos to mga piece, para magawa natin, so marami tayong gamit na kakailanganin. Katulad ng hinang, panghinang. So, optional naman yan. No? Kung wala naman kayo nun, pwede nyo namang ipulupot na lang yung mga wire. So, nasa sa inyo. Para sa akin kasi gusto ko yung malinis yung gawa, pulido. Yan. Tapos, syempre, pambakla sa fairings. Tatanggalin natin itong harap. Pati yung sa may headlight. Yan. Kasi lalagyan natin ng switch yung isa sa mga mode ng headlight na to ng Byled natin. Kasi ang lalagyan natin ng switch yung blue na ring, yung may ring, no, tapos kulay blue yung ilaw niya, yung sa projector niya. So sabi ko nga sa part 1, maraming mode to, no, maraming klase ng ilaw meron to. So meron siyang 4, no? Meron siyang puti, no? Meron siyang dilaw, at meron siyang combination ng puti at dilaw, at yung ring saka blue na lumalabas sa Byled natin, no? Kulay blue. So yun yung gagawa natin ng switch para pwede natin siyang i-on, i-off, para meron tayong maraming option. Kasi ang gagawin natin mga piece, yung so pipili tayo dun sa tatlo, no, sa dilaw, puti, dilaw at puti, kung ano yung magiging high beam at low beam natin. Yan. So para sa akin, ang gagawin nating low beam yung puti, and then yung high beam natin gagawin natin yung dilaw at puti. Yan. Okay. So tara, magbaklas na tayo mga piece. Alright mga piece, so nabaklas ko na yung ating headlight fairing. Ayan. Ito na yung ating Byled. Tapos madali lang naman baklasin mga piece, no, yung stock na headlight, no. So ito lang siya. Yan. Ito, aangat nyo lang to, no, yung part na to, para matanggal itong pinaka-assembly ng ating headlight ng stock. Ayan. Angat nyo lang to. Ayan. Tapos bibigay na yan. Matatanggal na. Ayan. Siyempre, tanggalin nyo rin yung tornillos sa ilalim. Dahil hindi nyo matatanggal yun, mga piece, kung merong tornilyo dito. Yan. Yan. Tornilyo yan dyan eh. So ito itsura niya mga piece. Ayan. Mukhang okay naman. Mukhang fit naman. Ayan. So kabit natin tong tornilyo. Tingnan natin kung okay na okay. Ayan. Yun. So, ayun na siya mga piece. May tornilyo na siya sa ilalim. Okay. So, katapos nito, wiring naman tayo, no?
So, alamin natin kung alin yung high beam sa low beam na switch para idugtong dito. Yan. Okay, so balikan ko kayo pag nagawa ko na mga piece, no? Alright mga piece, so kung makikita nyo naman, ayan, baklas na yung ating fairing sa head, sa front. At maya-maya ay maglilinya na tayo, no? So, pakita ko sa inyo sa mga first time na magbabaklas ng kanilang motor or ng mga fairings ng kanilang mga motor, mahilig mag-DIY. So, ito lang yan mga piece. So, dito sa ating head, no? So, ayan. Meron dyang screw. Or may tornilyo kayong tatanggalin dyan. Yeah, sorry, hindi makafocus. Ayan. So, ayan yan, mga piece. Yan, yan. Yung part na yan, yan. Ito. Sa kabila, meron din yan. Yan naman. Tapos, dito sa neck. Yan. Meron yan dito, saka dun, sa kabila. And then, sa front fairing naman natin, so, ang tatanggalin nyo naman, ito. Yan. Tanggalin nyo yung mga tornilyo dyan. Dito. Sa kabila, ganun din. No? Parehas lang. And then dito, ito sa bandang ilalim, no? Kapag nakakabit pa yung front fairing nyo, nasa bandang ilalim yan. Screw din yan, mga piece. Tapos, alalayan nyo yung front fairing. Bago nyo tuloy yung baklasin, tanggalin nyo muna to, no? Yung connection dun sa ilaw ng front fairing natin. So, tanggalin nyo yan. Tapos dito rin, yan. Dalawang tornilyo din dyan, mga piece. Okay. Tapos, wiring na tayo, ano? Ayan. So, high beam, low beam, negative. Tapos, magbubutas tayo dito para dun sa separate na switch, no? Para magamit natin yung blue na mode ng ating bi-LED. So, ito yung switch na gagamitin natin. Magbubutas tayo dito. Yan. Yan, dito banda. Okay. So, balikan ko kayo mga piece kapag na-assemble ko na. Nakakabit ko na yung mga wirings. Okay. Alright, so bago tayo magpatuloy mga piece, since gagamit tayo nitong mahiwagang halo switch na umiilaw, ayan, konting alaman lang, no? Okay. So, kung bagong bili ang inyong halo switch, para malaman natin na gumagana siya, no? Itap lang natin itong negative at positive wire ng halo switch natin sa ating battery, no? So, para malaman natin kung alin dyan yung negative at positive, so open natin tong switch. So, meron siyang lock dito. Yan, pisilin lang natin dyan. Tapos, hilahin natin. Yun. Okay. So, makikita nyo, mayroon siyang 5 pin. So, kadalasan dyan, itong mga nasa side, yung positive at negative. Yan. So, let's say, ito yung negative. Makikita nyo naman meron siyang mga symbol dyan, saka letters, do. So, may nakalagay dyan na plus, minus, or minus plus, letter C, NC, saka NO. So, ano ba yung C, NC, at NO? So, yung C, mga piece, ay common. Okay. Yung NO ay normally open, at yung NC ay normally close. Okay? So, yan. Sabi ko nga kanina, para matry nyo na gumagana, kung gumagana yung ating switch, ay itap lang natin yung positive at negative sa ating battery. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, may mga masking tape siya. Nilagyan ko kasi siya ng mga label, no? Para hindi tayo malito. So, itong kulay blue, kadalasan yan ay itim, or yung ibang switch ay gumagamit ng itim na wire. Ayan. So, siya yung negative ko. And then, dito naman sa kabilang side, ito yung positive natin, no? Ayan. So, siya yung kulay red. And then,
yan, itap nyo lang siya sa inyong battery para makita nyo siya na gumagana. Tapos, ayan. So sa pag-assemble naman, sa pag-connect naman ng ating wiring, ganito naman siya mga piece. So itong negative natin, ayan. I-connect natin dyan yung negative ng ating ilaw or kung ano man yung ikakabit natin, no? Ayun na bahala. Basta negative ito. I-tatap natin dito, no? Ayan. Tapos, yung common, yan yung mapupunta sa ating accessory line or sa battery. Kung gusto nyo direkta sa battery. Tapos, itong positive naman natin, dito nyo itatap yung positive ng ilaw at kung anong mang gusto nyo dito sa dalawa. Dito sa normally closed or normally open. Alright mga piece, so kapag normally close ang pinili natin, no, automatic mag-on yung halo switch kasabay ng ating bi-LED. At kung normally open naman yung pinili natin, iilaw lang yung ating halo at yung bi-LED kapag pinindot na natin yung ating switch. Alright? So, ulit, ito yung sa ating accessory line or sa battery. Ito, dito natin itatap yung negative ng ating ilaw. Tapos, itatap natin sa negative ng linya. Kung saan nyo man gustong ilagay na negative yan. Tapos, itong positive natin, dito naman nakakonect yung positive ng ating ilaw kasama ng normally closed or normally open. Yan. So magkakasama yan mga piece. So sa akin, ang gagamitin ko ay normally open para iilaw lang siya kapag pinindot natin yung switch. Balik na ako sa paglilinya mga piece. After 30 years, ito, okay na tayo mga piece. So, na-wire na natin, nalinyahan na natin yung ating bi-LED, no? So, ito yung ating halo switch. Tapos, ito yung ginamit natin pambutas. Yan. Inatouch ko lang siya sa ating impact drive or impact range. Yan. So, ito yung high beam, low beam, yan. Ginamitan ko rin siya ng connector para madali siya matanggal in case na babaklasin natin siya, no? So may mga connector ako kinabit dyan. Yan. Yan. So open natin, no? So ito na siya mga piece. So naka-on na yung ating motor, yan. Ilaw. So ayun na siya. Tapos, ito siya mga piece, no? Sinabit ko muna siya doon dahil inaayos ko pa yung wiring. So, on natin. Ayan. Tapos, yung headlight. Ayan. High beam, low beam. Yun. Okay, patay na natin. Mamaya papakita ko sa inyo pag nakabit ko na lahat. Yun. Alright mga piso, ayan na. Tapos na yung ating bi-LED project, no? Yun. So tara, subukan natin buksan para makita nyo. So ito yung ginawa nating switch, no? Yan. Kita nyo naman liwanag. Yan. Tapos, okay, pakita ko sa inyo yung itsura ng ilaw. Yan siya mga piece. Tapos, syempre patayin natin. Tapos, buksan natin yung main. Yun, no? Grabe, liwanag mga piece. Yan. So, ito yung pangalawang mode. Yan. Sobrang liwanag mga piece. Ayos na ayos, no? Right, so yan yung mga mode niya, no?
kung nakita niyo yung previous video ko, yan, ganyan, no? Puti. Tapos, dilaw. Pero ganyan pa rin yung height. Tapos, ito. Puti, saka dilaw sa baba. Yan. So, yan yung ginawa kong high beam, mga pis. So, mas maliwanag siya. Puti, saka dilaw. Tapos, yung low niya, ganito. Yan. Yeah, so, kanya-kanyang reference naman yan, no? Preference. Kanya-kanyang trip. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. So, para sa akin, ganyan yung ilaw na gusto ko, mga pis. Yo. Ayos. At ayun na nga, mga pis. So, hanggang dito na lang ang ating video. At sana'y nagustuhan nyo. At syempre, sana makatulong to sa mga gustong magkabit ng BiLed na katulad nitong nasa ating si Mia. Alright, so wag niyong kakalimutan, mga pis, na mag-hit ng like, share, at subscribe button. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli, mga pis. As always, ride safe, stay safe, and peace out.